Tumagal lamang na mahigit sa isang oras ang deliberasyon ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Kabilang din sa mga naungkat ang sunod-sunod na biyahe sa ibang bansa ng Vice Presidente. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Napakaklaro nun, no, na wala akong ginamit para sa akin, para sa Vice President, na pera ng gobyerno para sa mga biyahe ko overseas. Ang merong charge sa Office of the Vice President ay yung security at decision yon ng Armed Forces of the Philippines kung magpapadala, ilan at kung sino. Ito ang binigyang diin ni Vice President Sara Duterte kasunod ng kanyang pagharap sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ukol sa kanilang panukalang pondo para sa susunod na taon. Sa talakayan, isa kasi sa pangunahing binusisi ng mga kongresista ang sunod-sunod na biyahe abroad ng Vice Presidente. Sa ulat ni VP Sara, kabilang sa kanyang mga pinuntahan ang Germany noong July 2024, Denmark noong December 2024 at Japan noong Enero at Pebrero ngayong taon. Nagtungo rin siya sa Hong Kong, Netherlands, Qatar, Vietnam, Cambodia, Malaysia at Australia mula noong Marso hanggang nitong Hunyo. Habang nito namang Hulyo hanggang ngayong Setyembre, ilan pa sa mga pinuntahan niya ang South Korea, Kuwait, France at Belgium. No public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels. Sagot man niya ang kanyang sarili, aminado ang Vice Presidente na galing sa kanilang pondo ang gastusin para sa mga kasama niyang tauhan at security. The total for 9 trips for both the security and OVP personnel is 7,473,887.70. Para sa 2026, higit 902.8 million pesos ang panukalang pondo ng OVP. Kabilang sa kanilang mga pangunahing programa ang paghatid ng medical and burial assistance, relief goods, libreng sakay at pagtugon sa mga sakuna. Sa interpelasyon, natanong naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino kung bakit mababa pa rin ang obligation and disbursement rate ng OVP ngayong 2025 kahit patapos na ang taon. Marami kaming procurement na tumagal, hindi siya nasimulan by January. Madam Chair, yung procurement. So maraming mga procurement na June, July, August na nasimulan. Marami pong mga attachments na nire-require para sa procurement, and lahat po ng mga documents na yon ay hindi po siya nakukuha ng 1 o 2 araw lamang. Sa panayam naman sa media, nagbigay rin ng update ang Vice Presidente ukol sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapiit pa rin sa The Hague, Netherlands. He's okay. Nag-usap kami about politics, nag-usap kami about flood control, nag-usap kami about love life niya. Sa ngayon, hindi pa masabi ng Vice Presidente kung muli siyang pupunta rito sa Kamara kapag iniakyat na sa plenaryo ang panukalang pondo ng kanilang ahensya. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.